Sa normal na paghinga ng isang tao ay sumasagap ng oxygen ang mga maliliit na pagitan sa baga na tinatawag na alveoli o air sacs. Sa ganitong paraan ay inilalabas rin ng baga ang carbon dioxide. Sa kaso ng pasyenteng nakakaranas ng pagkakaroon ng tubig sa baga o ang tinatawag na pulmonary edema, sa halip na oxygen ay tubig ang nakokolekta ng alveoli. Dahilan dito kung kaya't nahihirapang huminga ang pasyente na kapag napabayaan ay maaring mauwi sa respiratory failure. Sa ganitong kondisyon ay hindi nasusuplayan ng oxygen ng bloodstream o daloy ng dugo at hindi lubusang nailalabas ng katawan ng carbon dioxide. Bukod sa kakapusan sa paghingang nararanasan ng pasyenteng may tubig sa baga, maaari pa rin makaranas ng sintomas tulad ng madalas na paggising sa gabi para umihi o ang kondisyong tinatawag na nocturia, pamamanas ng mga binti o paa, hindi mapagkatulog sa gabi dahil sa discomfort dulot ng pulmonary edema, mabigat na pakiramdam sa likod na may kasabay na pananakit. Ipinaliwanag ni Dr. E kaugnay nito na kapag hindi nalunasan ang nasabing karamdaman, ay maaring makomatose ang pasyente at humantong sa kamatayan dahilan sa hypoxia o oxygen deprivation. Sa natural na paraan ng gamutan, the Healing Galing Way, ay ipinapayo ni Dr. E ang paglalagay ng healing tapal cream sa dibdib at likod ng pasyenteng nakakaranas ng tubig sa baga. Ipinaliwanag ni Dr. E na nagagawang mag-absorb ng healing tapal cream ang naimbak na tubig sa baga ng pasyente sa regular na pagtatapal nito. Alright. Ang ginagawa po ng ating mga naturopathic practitioners ay breathing exercise. Thank you very much. Ang napanood nyo po ay si Pauline Toribio ng Healing Galing Baliwag at si Hazel Ramirez ng Healing Galing Caloocan. Pero dito po sa ating Healing Mission, kasama rin natin ang ating kapatid na si Ate Gemma Sandoval, no? At habang inaasikaso po nila ang kanilang mga pasyente, no, sa ating regular free consultations, ay sagutin ko po muna ang mga healing katanungan mula sa ating Facebook. Ang tanong, Dr. E, good morning. Na-diagnose ako na may pneumonia nodule. Ano po ba ang magaling na gamutan? Kasi until now, inuubo pa rin ako at nung pag-ubo ko, dugo ang lumabas at nadala ako sa emergency room. In-x-ray na po ako at CT scan at may infection ako sa lungs. Pneumonia nodule ba yun? Binigyan ako ng antibiotics for 10 days, sabi niya, at inhalator. At sabi niya, ano po ba ang dapat na holistic approach? At scared po ako kasi inuubo pa rin ako. Thank you so much and God bless. Kapatid, patuloy na may ubo na mararanasan kasi nandoon pa rin yung nodules at nakakaapekto sa iyong regular na paghinga, no? So kailangan holistic ang approach. Paano? The Healing Galing Way, no? Unahin natin yung iyong pagkain, no? Iwasan mo na yung mga acidic foods, yung mga mabubulang inumin, mga ginataan. Avoid mo yan at saka mabubutong gulay at prutas. Lalo na kung ang prutas ay maasim na, mabuto pa, avoid mo muna. Yung ating tinuturo na hydrating alkaline diet ang kailangan para matulungan na guminhawa ang iyong baga. Also, idagdag mo yung pag-inom ng herbal calcutab. Kung gusto mo ay naturopathy, inuubos nito at tinutunaw, no, ng pag-inom ng herbal calcutab on a regular basis after breakfast, lunch, and dinner. Tigsa 10 tabletas ang pinapainom natin dahil ito ay herbal at walang synthetic booster, kaya yun ang kailangan mo para ang mga nodules ay matunaw. Sinasabayan din yan, no, sa naturopathy ng paghahaplos ng Healing Galing Oil. Yung Healing Galing Oil ay inihahaplos after i-apply ang warm compress, no? Sa kaso mo, dahil baga, sa dibdib, likod, ang a-applyan ng warm compress bago haplusan banayad ng Healing Galing Oil
for minimum ng 20 minutes or longer, no? At maaari itong paulit-ulit gawin 3 to 4 times a day. Ganun din yung tigkabilang sides ng leeg, kung nasaan yung mga kulani, dapat ina-applyan din ng warm compress, tapos sinahaplos banayad ng Healing Galing Oil. Mas magaling at mas mabisa, no, ang paghaplos ng Healing Galing Oil kung ang ating pasyente ay paiinumin ng mainit-init na herbal cleansing tea habang umiinom po, para mailabas, no, sa system yung mga bukol na yon o mga nodules na tumubo sa kanyang baga. Dahil nodules pa lang yan, maaaring makuha pa ng regular na paghaplos ng Healing Galing Oil at yung pag-inom ng herbal calcutab. Pero kung may hingal ka ng nararamdaman at may discomfort na pati sa pagtulog mo, pwedeng idagdag yung ating herbal tapal cream, no? At yung vitamins B1, B6, B12, I'm sure makakatulong sa'yo. At kung mababa ang immune system mo, ang lagi nating pinapayo ay ang ating healing food tablets, no, na mabilis magpataas sa immune system. Okay? Dagdagan mo rin ng tamang pahinga, wastong oras ng tulog, no? Yung morning sunlight exposure na tinuturo natin, at laging masustansyang pagkain. Okay? Maraming salamat sa iyong katanungan. Sa isa pang katanungan mula po sa ating Facebook, ang tanong, may hika po ako, Dr. E, kasi ang anak ko natitrigger din, lalo pag meron siyang ubo. Meron din po ba kayong herbal medicine na pwedeng ipainom sa kanya? Pagka-asthma ang problema, dapat isine-strengthen po ang baga. Okay, paano natin pinatitibay ang baga? Number 1, 8 oras na tulog sa gabi, no? Yung morning sunlight exposure between 6 o'clock and 8 o'clock in the morning ay paarawan ang likod, no? Matapos na mag-almusal sa umaga at maligo or magpunas, no? Doon magpaaraw na po. Huwag po natin babaligtarin. Yung iba po, nagpapaaraw sa umaga, pagkatapos magpaaraw ay naliligo naman. Baka po lalong makaka-absorb ng tubig sa baga, no? Yung tubig na ating ipapaligo pag open po ang ating skin pores ay maaari ma-absorb sa ating lungs, so pwedeng mag-develop din ng tubig sa baga, okay? Yung mga food for the lungs, maganda po sa mga asthmatic, no? Yung hindi matubig na prutas, walang asim at hindi matubig na prutas. Kasi po, pagka matubig na, maasim pa, susumpong po ang asthma, no? So, yung mga madadagtang prutas maganda, star apple, durian, chico, chesa, yung mga ganyan, no? At ilang pang mga prutas na hindi rin po matubig, alright? Pagka yung mga citrus fruits, mga in 24 hours to 48 hours, susumpungin po ng asthma ang pasyente, lalo na kung kulang sa sikat ng araw. Bawal po muna ang hamog. Pagka may asthma, bawal din po ang malalamig na beverages. Bawal din po ang nakatutok sa ventilador. Minsan po mainit ang panahon, tapos nakatutok sa ventilador ang pasyenteng may asthma, maya-maya may sumpong na po ng asthma attack niya, no? So, gawin po natin holistic ang approach sa paggagamutan, at ang ating pong healing food tablets, kung mababa ang resistensya ng bata, kung maputla, nakikita nyo maputla, payatot, no? Maganda po makatulong ang ating all-around multivitamins, ang healing food tablets. Depende po sa edad ng bata. Mas mababa ang dosage kung bata pa. Pwede nyo pong isabay sa kanyang pagkain sa almusal, sa tanghalian at hapunan. Okay? At iwasan po natin yung nagsasampay ng tuwalya sa likod. Yung bang nakikita natin na naglalakad sa paligid, tapos ang bigat-bigat na ng likod ng bata. Minsan mas makapal pa po yung tuwalya sa likod ng bata kaysa dun sa damit niya. So lalong hindi po nagkakaroon ng magandang ventilation yung lungs, no? Samantala, para sa mga naghahanap po ng magandang pagkain para sa baga, sa gulay, ang malunggay o malanggay, no, para sa episode natin na ito, ay napakaganda po sa baga, no? Ito po ay may anti-inflammatory properties para po sa mga pamamaga ng baga, halimbawa na, no? Yung anti-cancer properties po ay taglay din ng malunggay. Ito po ay nagpapalakas ng cells, no? Lalo na sa lungs, at lalo na kung mga cancer patients pa po na nagki-chemotherapy. Alright? Kapag malunggay ang pinag-uusapan, ito po ay panlaban sa malnutrition. Very rich po sa vitamins A, B, and C. Mataas din ang calcium, iron, lalo na at protina. So,
maraming malunggay po ang kailangan. Iba't ibang paraan po, no? Ang paggamit ng malunggay bukod sa mga nabanggit na natin. Number 1, alam niyo po ba mga kapatid, maaring kainin ang bunga, dahon, bulaklak, no? Yung iba, yung bulaklak natutuyo na lang, no? Yung bunga natutuyo na lang, hindi kinukonsume, okay? Maganda po itong sangkap sa sabaw sa ating mga ulam na piniprepare sa bahay, no? Maari din pong pakuluan ang mga ugat ng malunggay at palamigin hanggang maging warm na lang ang temperature para po magamit na panghugas sa sugat, panlanggas, no? Ang iba naman po pwedeng gamitin ito ng pangmumog para maalis ang singaw sa bibig at pati na sore throat, no? Hugasan lamang po mabuti ang ugat at dikdikin ng kaunti at saka pakuluan. Alright? Maari din pong gamiting pantapal ang giniling na buto ng malunggay. Ang dahon po nito at ang balat ng puno nito para sa pamamaga sa ating mga balat, no? Pwede po 'yun ipapantapal. And ginagamit din po ang langis galing sa malunggay, no? Ang oil po na galing sa malunggay ay ine-extract galing dun sa mga buto nito, no? Pine-press po ito at marami na ang nakikinabang sa langis galing sa malunggay. Paano naman magtanim ng malunggay para po doon sa mga wala pang tanim na malunggay para hindi nagagalit ang kapitbahay at lagi na lang tayong hingi ng hingi, no? Pwede po kayong magtanim ng sarili ninyo. Mula sa buto nito, yung natuyo na buto nito, no? Mga 1 inch po ang huhukayin nyo para doon nyo ilagay yung buto at saka tatabunan po ninyo. Yan. Gawin lamang na moist yung soil para ito po ay tumubo, no? Pag umuulan, ayan, magandang magtanim ng malunggay. Kung wala naman pong buto ng malunggay, pwede po yung matured na sanga ng malunggay. Puputulin lamang ng patulis. Mga 3 feet po o 3 ruler ang taas nito at ang bahagi sa dulo ay ilulubog po ninyo sa lupa. Siyempre, moist din po yung soil, no? At mabilis na uusbong ang mga dahon nito para hindi po tayo palaging nanghihingi sa kapitbahay. Alright, with that, tayo po ay meron lamang paalala. Magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV. At yan po, kung nagbabaga sa tubig at buko lang yung baga, cool ka lang. Cool na cool ang healing sangkap ni Wellness Chef Tristan para labanan ang malalang sakit sa baga. Lasapin ang sarap dito lang sa Healing Galing sa TV, Year 2. Kung kayo'y may healing katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maaari ding magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing hotline number sa 0921-455-0355. At antabayanan ang sagot ni Dr. E sa Healing Galing sa Radyo 5 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 na umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at sa TV5 tuwing Linggo kasama naman si Chef Tristan, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga.